Napanood na ba ninyo ang pelikulang The Untouchables? Ito ay tungkol sa mga batikang investigador sa Amerika na nagpakulong kay Al Capone. Al Capone was the crime boss of Chicago from 1927 until the Untouchables put him in jail in 1931. Hepe ng Untouchables si Eliot Ness, na ginampanan ng batikang aktor na si Kevin Costner doon sa pelikula. Meron din tayong Untouchables sa Diocese of Cubao. Sila po ang dalawang obispo ng Cubao. Hindi Eliot Ness, kundi Elias Ness. Una po, Bishop Honesto Ness Ongtioco, ang unang obispo ng Cubao na nanungkulan mula 2003 nang itatag ang diocese hanggang sa taong ito ng 2024, 21 taon. At kapanayam din natin si Bishop Elias Ayuban Jr. Siya po ang bagong obispo ng Cubao mula December 3 kung saan siya ay manunungkulan. At yan po ang ating mga panayam ngayon. Una po, Bishop Honesto Ness Ongtioco, isasalaysay ang kanyang mga pinagsikapang isagawa dito sa Diocese ng Cubao. At pagkatapos maya-maya, si Bishop Elias Ayuban Jr. ihahayag ang kanyang mga ibig isakatuparan dito sa diocese. Bishop Ness at Bishop Elias, dito po, subaybayan po natin sa ETVN. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, depende kung saan kayo nanonood sa buong mundo. Ako po si Rick Saludo ng Emmanuel TV Network at tayo po ay pinalad na makasama ngayong araw na ito ang founding bishop, kumbaga, ang nagtatagpo ng Diocese ng Cubao, Diocese of Cubao, ang ating pong minumutyang Bishop Honesto Ness Ongtioco. Kumusta po? Okay, Rick, salamat sa inyong pag-ayos para magkausap tayo at marinig naman ng mga tao yung mga mahalagang developments sa Diocese of Cubao. Pero gusto ko sanang i-check yung unang nabanggit mo. In respect to your kind words, hindi po ako ang founder. I'm just an instrument na nung nagdesisyon si Cardinal Sin bago siya mag-retire, nakita niyang napakalawak ng Archdiocese of Manila. Kaya sinigurado po na bago man siya mag-retire, makagawa siya ng 5 bagong dioceses from the Archdiocese of Manila. Mahirap sa isang arsobispo, to govern more than 12 million. Kaya naisipan niya, that's wisdom. Galing sa kanyang karanasan, mas maganda hatiin. Kaya yun po ang ginawa niya. Isa po ako na naging mapalad na naatasan maging the first bishop of a new diocese. This is south of Quezon City. Dahil yung pong Quezon City, napakalawak. Kaya dapat hatiin. Kasi kung di po hatiin yung Quezon City, Manila is comprised of 5 cities. Mas malaki pa ang Quezon City. Ganun. Kaya hinati, north and south. Yung north ay, ngayon po, Diocese of Novaliches. And south is Cubao. For Cubao, we have 1.4 million Catholics. At ang inyo pong katedral ay dito sa malapit-lapit sa center ng Cubao, ito pong Lantana Street, the Cathedral of the Immaculate Conception. So, mapalad po tayo yung ating mga masipag na SVD Fathers, Society Divine Word Fathers. Sila po ang nagsimula sa simbahan dito. So, the cathedral next year will be celebrating its 75th, not as a cathedral,
but as a parish. Mhm. So sinimulan nito ng SVD, and then eventually became a parish. Eventually, it was chosen to be the cathedral. Ito po ang the seat of the bishop. There is only one cathedral in every diocese. Kasi ibang tao, basta nakita lang, malaki. Wow, cathedral yan. No. Ang salitang cathedral means the seat of the bishop. Ngayon, nabanggit nyo, kayo ay naatasan na maging unang obispo nitong nilikhang diocese ng Cubao. Sa inyo pong bago nag-take over sa Cubao, paano nyo masasabing inihanda kayo ng Panginoon para sa pagkakataong yon? Ano po ang naging takbo ng buhay nyo? So una, I believed that kapag binigyan ng tungkulin ng Panginoon, maging deacon, maging pari, maging obispo. So these are the three orders. Sabi natin, Sacrament of Holy Orders. Hindi Sacrament of Order. Kasi tatlong level yan. Deacon, priesthood, and fullness is the episcopate. The mga obispo po, they are the successors of the apostles. So, sa karanasan po, at ito ng simbahan, when God gives you a responsibility, bibigyan ka ng kanyang biyaya. He empowers you, He gives you the grace to fulfill your ministry. Kasi kung tao lang ang aasahan, hindi po magaganap yung mga mahiwaga, misteryosong gawain ng Diyos. Kaya ang Diyos mismo ang siyang nangako, I shall be with you until the end of time. So kung may nagawa man po ako, 21 years dito po sa Cubao, 5 years sa first diocese ko sa Balanga, that's in Bataan. Sa Bataan, oo. Rome, I was appointed in 1998 to succeed the late Bishop Celso Guevara, the first bishop of Bataan. And then, pagkatapos niya, ako po ang second bishop. Kaya, kung talagang tutuusin natin, na in a way, na bigla po ako. It's a surprise for me to move into Manila dahil bago pa lang ako. 5 years sa Bataan. Then lipat ako. But kami naman po, we are like soldiers. We go, saan pumupunta po kami, where we are assigned. We don't choose, as it were, our assignment. So whatever the Lord gives you, you give your best, and definitely the Lord will empower you, will support you by His grace so that you may be a good father, a wise teacher, and a loving shepherd to the flock that He's entrusting to you. Good father, wise teacher, at saka loving shepherd. Ano po? So, paano ninyo para bang pinalakas ang mga katangian yon sa Balanga at then siyempre tuloy sa Cubao? So, malaki ring biyaya po sa akin na bago ako naging obispo, ako ay nag-aaral sa Roma. And while I was studying, ako po ay kinausap din ni Cardinal Sin maging administrator of Pontificio Collegio Filipino. Ito ay isang tira ng mga pari nag-aaral sa Roma. Nag-aaral sa iba't ibang mga pamantasan, institutions, depending sa area of specialization. It can be biblical studies, it can be Islam, it can be, ethics or anything. So, ayun po. As administrator, I was vice rector for 5 years. And then naging rector ako. I supposed to be 3 years, but less than 1 year ako ay naatas maging obispo. So, I had to come home. So, yung aking karanasan sa mga pare, yung malaking biyaya sa akin yun. Because they came from different dioceses. So, you deal with them. Makasama-sama kayo. So, malaking karanasan, malaking biyaya sa akin. How I could deal with priests. And yung nabanggit kong katangian, how in our own little way, we try to be a loving father, a gentle shepherd, and a wise teacher. Not just of priests, but of people. So, but your first
primary responsive, siyempre yung mga frontliners mo, yung co-workers mo, because they represent you. They are extension of your ministry. Di kayo po ay tumuloy na nga dito sa Cubao. Ano ang para bang nung dumating kayo, anong nasa isip nyo? Anong plano ninyo? So, sa una, wala po akong plano except makinig. I always sabi sa amin, even as a parish priest, pagdating mo sa isang lugar, pulsuhin mo yung mga tao. Don't try to plan without having, bago mo pinulso yung mga tao. So, comparing the two, urban setting, itong Cubao, at saka sa Balanga, medyo malayo ng konti. Sa urban setting, yung mga tao, organized, professional. Tawag ka ng meeting, nandiyan ka agad. Nung ako'y nasa probinsya, siyempre, they are all scattered. Hiwa-hiwalay. Sila hiwa-hiwalay. Ang hirap to call a meeting. But of course, it's possible, but not as easy as it is here. So una, bago naging Diocese of Cubao, it was a district of Manila. So may mga obispo rin naka-assign dito. Sa mga tuwid, nahasa na yung mga tao sa mga meetings, sa planning, sa apostolate ng simbahan. So it's not the first time nung ako ay pumunta rito as the first bishop. So I thank the Lord. Papasalamat po ako sa Diyos sa nadatang kong mga laiko. And so sabi natin, yung Diocese of Cubao ay nakatayo sa tatlong mahalagang haligi. Tripod. Ano po yun? Yung kaparian, yung religious men and women and consecrated people, at saka yung laiko. Lahat yan mahalaga. Katulad sa tripod, alisin mo yung isang haligi o isang parte, matutumbayan o hindi stable. Di matatag ang pagkatayo. So, dito I have to salute, pinapasalamatan ko yung tatlong mahalagang haligi ng diocese since I came. The lay people, the consecrated people, religious men and women, at saka yung kaparian. Ito ho, nakinig ho kayo at nakipagpulong. Ano ho ang parabang naging, matapos gawin ito, ang naging direksyon po na palagay niyong mabuti na tahakin nung simula? So, sa simula, meron silang vision. Tapos na modify lang yun. Dahil that is existing. And that's a sentiment. Ito ang aming pinupunto sa buhay namin. Community of Christ-like disciples, empowered and sent through effective servant leadership, moving towards becoming a church of the poor. So malinaw ang kanilang gusto. No? It's a community of Christ-like disciples, empowered and sent through effective servant leadership. Sabi nga ni Kristo ay dumating, hindi ako'y parang paglingkuran, ngunit parang maglingkod. Moving towards becoming a church of poor, Jesus had emphasis on the poor. Kasi dito matutuklasan si Jesus, dito mapayaman ang simbahan sa pagtutok sa mga dukha. And of course, the word dukha, poor, just like in the Gospels, marami hong kahulugan niya. First, it can mean materially poor. But on the other hand, sabi nga ni Mother Teresa, yung pinaka-mahirap o pinaka-dukha, hindi yung walang-walang materially, pero yung walang pagmamahal. Walang pagmamalasakit sa kapwa-tao. Walang pagkilala sa kapwa-tao. Masasabi natin, yun ang tunay na pobre. But hindi naman sabihin, hopeless sila. Dapat payamanin ang buhay nila sa iba't ibang paraan. Ngayon, yan pong naging direksyon na yan, siyempre, nakipagtulungan ho kayo sa mga tao. Ano ho ang parabang unang nakita ninyong hamon dito sa ganitong vision at yung mga tao nagsisikap, pero meron ding mga hamon yan. Ano ang napakiramdaman yung kailangan trabahuhin? So, hindi lahat ng tugon,
Kung halimbawa, nagsimula kami sa mga 41 parishes, hindi pare-pareho. Dahil yung composition ng mga parokya, iba-iba. May parokya, may informal settlers. May parokya, wala. Pero mas bihira yun. Kahit na well-developed, medyo may kaya yung parokya. Usually, there are what you call informal settlers. At yun ay isang hamon para tutukan precisely yung ating hangarin to be a church of the poor. So meron tayong tinulungan pag sinabing informal settlers, hindi sa kanila yung tinitirikan ng kanilang bahay. So we found ways, at ito ay nasa sipag din pagmamalasakit ng mga lay people para tulungan yung walang titulo, gagawa ng paraan upang maging mapa sa kanila kung may paraan kung saan nakatirik, and we did succeed in some other places, hindi lahat. Pero yung sinasabi ko, we work on what we have. So, halimbawa, priority, hindi ako nagbigay ng priority sa kanila yun. Ano bang kailangan natin? Halimbawa, youth. Tapos, yung family. Laging ganyan hanggang ngayon. Kasi pagkatapos ng 5 taon, siyempre, even, you don't have to wait for 5 years, pero there is constant monitoring. But after 5 years, you try to assess talaga anong nangyari. Tayo ba'y nagtagumpay sa ating hangarin? Meron kang, siyempre, pamamaraan para masukat mo. Nagtagumpay ka ba o hindi? No? So, ayun ha. And then, we give it a timetable and first 5 years. After that, may evaluation. We made another parang priority. But the priority will not be totally different from the previous because you have to continue. Like family, it's a never-ending pagsisikap para payamanin ang buhay pamilya. Ganon din yung kabataan. They are not just the future. We know that. They are the present. Ibig sabihin, regalo sa atin ng Diyos ang mga kabataan present. And if we neglect them, kapag napabayaan natin, magkakaproblema tayo sa society. So ito mga ganito, ito galing sa mga, of course, hindi lang sa akin. So sa akin, it's more of, ako'y parang, alam nyo, sa isang orkestra, ang daming instrumento, pero isa lang nagko-conduct. Pag kinonduct niya maayos yun, mahusay yung musika. Pero pag kanya-kanyang biyahe, I don't know kung ano mapapakinggan natin. Ngayon, isa kong nabanggit din kasi napunong din namin yung iba pang mga parian, laiko, etc. Ay meron kayong 8-point o 8 priority agenda doon sa Diocese of Cubao Priority Agenda. Ano po yung mga mahalagang tinututukan ng diocese? So, as I said, there has been development kasi 21 years na tayo. 5 years and then 8 years, that's 13. And then another set. No? And then dumating itong synodal. So, wherein, in a way, na-apekto at the same time, pinayaman yung ating pagpaplano. So, sabi namin, hold muna natin itong priority agenda. At the same time, let's see how it jives, paano ito mailapat sa gusto ng simbahan. So, una, na naging malinaw, dati ministry-based agenda versus agendum-based. Anong pagkaiba? Ministry, okay? Pag sinabi mong family life, edi may committee on family life, may commission. Tapos merong, halimbawa, youth, edi pang youth. Pero kung agendum-based, sasabihin natin, love for the word. Paano mapayaman yung kaalaman, yung interes ng tao sa salita ng Diyos. Anong masasabi ng youth? Anong pangalan ng youth? Pamilya, anong masasabi? So it's agendum, hindi mas malawak. Whereas kung sabi natin, ministry-based, family and life, alos yung nagtatrabaho, yung nasa family, naturalmente. Ako sa iyo, di sa akin. Hindi mas selfish ako. Pero pag agendum, all of us will contribute. Sama-sama. Synodal, sama-sama. Now, yung transition na yun, medyo hirap yung iba. Pero that's where we are heading.
That's where we are now. What are the key agenda ngayon o agenda na inyong sinusunod? Well, halimbawa, no, yung di natin nakakalimutan, the spirituality of the priests. Napakahalaga yun. Kung ang spiritualidad ng kaparian na leader ito at namumuno, kahit sabihin natin may laking participation ng lay people, malaki yung spirituality. So we are working on that, continuing formation of the clergy. And then another priority is kabataan, especially ngayon, epekto ng kabataan ng COVID, minsan madaling ma-depress yung mga kabataan. Hindi lang, of course, kabataan, pati mga adults nadi-depress din. Pero may increase in suicide rates sa kabataan. So ito ay nakakabahala sa simbahan. Because as I said, they are sometimes helpless, kulang pa sa karanasan. Whereas mature people o yung mga senior citizen o yung mga middle age, at least may karanasan na sila. Kung sakaling dadaan sa isang difficulty, crisis na ito, alam nilang medyo harapin. Pero yung mga kabataan, kung minsan malakas ang influence ng kapwa kabataan, mabuti kung mabuting payo yung sinabi sa kanila. Kung minsan hindi, kaya napapasubo, nahihiwalay sa tamang landas yung iba. Nabanggit nyo kanina rin yung Ministry of the Word. Yan po ba isa ring agenda ni? Napakagandang nangyari. So, sabi namin, ang mga pari dito, dami, tsaka mga, sabi natin, may dalubhasa sila nag-aaral sila, tuturo. Sabi ni Father Randy, yung parish priest, so, Sacred Heart Parish, na nagtuturo sa Tagaytay, while we have these biblical professors, why don't we organize parang course, not for intellectual academic, but para mapayaman. At maraming naging interesado. Because ngayon, with live streaming, you don't have to be physically present. Malaking tulong yon. Although there is also importance in face-to-face communication. Pero malaking tulong yon. We are succeeding, and in fact, tayo po ay lumagpas sa borders ng diocese. There are some who are from other dioceses. I think even foreign. Kasi bukas sa buong mundo yan That's it. So, ayun. It runs for mga 16 or 20 sessions. Let's say, isa munang laklat sa Lumang Tipan, kay Jeremiah, ganon. Okay, the prophets, hindi po yung in general. So, may program si Father Randy at tuwang-tuwa ako maraming nag-respond. At may mga pinayaman naman natin ang Biblical Apostolate, pinokus natin sa family. Kung minsan may Bible, we don't call it quiz or competition. We don't compete, but exchange or what. So by families. Yun, naging matagumpay rin tayo. Masaya yun. Yung ating representative dito sa national level na second place. So yung mga ganun, na tuwang-tuwa ka, we don't go for titles or trophies, but parang bonus na lang yun. At ang importante, mag-aral ang mga tao. At tuwang-tuwa ka, yung sa pamilya. Yung ate, tinuturuan yung bunso. Yung magulang, tinuturuan, yun ang maganda. Kasi birang family na talagang may interest silang sama-sama. Pero yun ang pinopromote. Nabanggit nyo yung kabataan. Ano ang parabang isinusulong nyo dyan sa ating mga kabataan? Kasi yan naging problema, parang nahihiwalay sa simbahan. So una, isa lang blessing sila dahil, limbawa, di natin lang darating ang pandemya. Pero naglagay kami ng kahalagaan sa media. So, nagbigay ng
seminar sa mga kabataan, how to use simple gadgets like cellphone, yung mga ganon. Kaya nung nagka-pandemya, somehow we were little prepared. Hindi tayo makalabas, hindi tayo makapasok, but through live streaming, nakakapasok tayo sa tahanan. Sino ang tumutulong sa mga parokya, kabataan? Because they are expert and they just want to be top. Gusto lang nilang sabihin mo, ay, opo, gagawin ko yan. And you don't need sophisticated cameras. Isang cellphone lang, pwede ka na mag-transmit. And that's the beauty of it. Kaya ngayon, ang dami involved sa media ministry. Dahil, tinuturuan sila, halimbawa, editing. So, hindi lang yung kumuha ka, ganun. No, how to do it the right way. Payamanin. Because, gusto nating maganda rin yung presentation sa parokya. Yan po, ibig sabihin, yung hilig ng kabataan, ginagamit para sa Diyos. That's another. Yeah. Ang isa rin pong napansin kong malakas dito sa Quezon City, sa Cubao, yung stewardship. Yan talagang isinulong din ninyo. Ano po ang inyong programa dyan? So, ayun, sinimulan ko yon sa Christ the King. Siyempre, when you start nagsimula ka ng isang bagay, lalo na hindi malinaw, yung kahihitnan, siyempre, nagdududa o hindi mo na very cooperative. Pero nung nakita nila, yung kahalagaan ng stewardship. So, kadalasan, nagbibigay po tayo dahil may need, may pangangailangan. May bagyo, nasa lang tayo mga tao, there is a need, mag-appeal ka, bibigay. Yun. We often give because there is a need. Pero in-emphasize sa stewardship, we need to give because we always receive from the Lord. Kaya kailangan magbigay dahil may tinatanggap ka. Minsan may nagtanong sa akin, kailan po ako hintong magbigay? Kapag humintong nagbibigay sa Lord. Tama. Because we don't stop receiving. So we don't forget the giver. We enjoy the gifts, we share the gifts, pero hindi na huminturuan. Tumingala ka at magpasalamat sa tagapagbigay ng biyaya. So kumalat yan and may kalahati, I don't know, mga 60% of our parishes, they have stewardship program. At pag stewardship, hindi pera. Time, talent, treasure. Wala akong maimbag na pera, material, but my services. Marami naglilinis sa simbahan. O yung mga mother butler. O inaayos yung, they make sure malinis, maayos yung altar, hindi marumi. So, maraming way of sharing. Yun pong isa pang isinulong nyo at ang pangityo sa akin ito dun sa Kalibo. Lay formation and training, yung atin pong mga programa para sa pagbibigay ng kaalaman at kakayahan, lalo na sa mga laiko. Ano po ang mga isinulong nyo dyan? Ayan, again, I salute our lay people na may mga talagang, they have a heart to reach out to people. Naging problema, yung droga. So, we don't let yung iba mamukmualog sa droga. So, meron tayong rehabilitation, reform, parish renewal for those who are involved, yung kanilang pamilya at saka yung kuwan. At marami rin tayong, we work with the city, so hindi yung parang tayo-tayo lang, but the city has a program. Kaya we work side by side with the city government when we come to rehabilitation program. And then there is what you call formation program. No? Yung parang maging involved sila. So just like before, there's what you call PREX o kaya Corsilio. Mga basic orientation training para malaman ng tao. Di lang pala ako dapat magsimba. Dapat pala involved ako sa community. Ayun. So how do you get that? Ito mga programa. So, sabi ko nga, like yung PREX, Paris Renewal Experience. So, una,
what does it mean to be a Catholic? Mga basic things. Parang, nga no, mayroon pala akong maiambag. Bakit ako, at naging masaya ako kapag ako'y nag-aambag, tumutulong sa community. At meron din kayong mga training para sa mga pinuno ng Of course. komunidad. At Right. paano yung thrust ninyo dyan? So sabi ko nga sa iyo, Rick, ang bishop is more of just Taga-kumpas. parang kumpas lang. Sila, when they, of course, when it's graduation or some occasions, nandun naman ako, hindi naman just let them do it. Kayo bahala. Hindi. Your presence sometimes is very important. Yung asking presence. So that's what I do. Lagi akong umaalala yun. So I don't know much about it, everything, but I learn a lot. Nakikinig po tayo at nakikisabay sa paglakad sa kanila. You don't let them walk. You don't walk ahead of time or far from them, but side by side. So, doon po yung sikretong nakita ko. Meron ho kayong, nakilala namin siya, si Brother Angelus. Meron kayong hermit na tagapagdasal ng diocese. Ito po ba'y itinalaga ninyo o naisip nyo? No, hindi ko, again, tinalaga. Most of these are like, sa canon law yan, what you call consecrated virgins, consecrated people, na they, hindi ho unlike the regular consecrated people, they live in a community. But this one, consecrated virgins, pero paminsan-minsan naman, meron silang formation. And then, later on, they go along, pray for the diocese, pray for the church. Paminsan-minsan, siguro, just like sa mga monasteries, may mga taong dumarating, humingi ng payo, o minsan gusto lang mag-release ang kanilang mga dinadala. Nandun yung mga madre, nandun yung mga pare, nandun yung mga contemplatives just to listen and perhaps guide them sa kanilang pangangailangan. So itong Angelus, he is a urban hermit. So ibig sabihin wala siyang community, but paminsan-minsan, as I said, meron silang formation program, meron silang loose community. Sa ganyan pong pagpalakad po ng inyong diocese, no? So, ang ating pong mga laiko ay nakipagtulungan sa kaparian. Ngayon, ando po yung programa nga natin, at ito nabanggit nyo sa inyo rin karanasan, na yung mga talagang nalulugmok, nagkakaproblema, at sabi nyo, kung minsan naisipang sakta ng sarili, ano ang programa nyo para sa mga yan? Kaya nga, we have this pare from another, no? Yun ang binibigyan ng pansin. Okay. Yung pangangailangan nila, siguro kumisan, napabayaan lang ng pamilya, kaya it's good. Mahalaga po, di lang sila ang tinututukan. Sometimes, you have to involve the family. And then, minsan, gagawa ka ng parang para maging productive sila. Kasi kung minsan walang ginagawa, daming naisip. Pero kung like one time, sa isang parish, nagbukas ng bakery wherein the workers are former drug dependent. So matutong magmasa, gumawa ng tinapay, pinagbibili. Then of course, they don't work for free. They give them little. Sakitan lang, may kita naman yung tinitinda nilang at ginagawang tinapay. So we try to make them productive. But number one, make them feel important. That they count. Hindi yung basura. Wala akong kwenta. Kung minsan, ganun ang feeling ng iba. As you look back on 21 years, if you were to list ang inyo pong palagay niyong nagawa together with everybody, with the whole diocese, what would those be? Yung palagay niyong naipundar ninyo? Well, yung halimbawa, yung idea of being steward, kasi pari ka, laiko, ano man ang ministry mo, maging family, maging biblical, youth, stewardship, big sabihin mabuting katiwala. May pinagkatiwala sa iyo ang Diyos. So, pag pinalakas mo yon, yung iba't ibang programa ng parokya o diocese,
madaling makisabay yung mga tao. Once they see na convinced sila ay katiwala. Naniniwala ka, naniniwala ang Diyos sa kanila, may pinagkatiwala sa kanila ng Diyos at dapat gamitin yun. At sa pagdating po naman sa nabanggit nyo kasi napakahalaga nung kaparian. How would you say yung inyong nagawa para sa kaparian? Well, kami yung unang nagkaroon ng standardization una sa assignment. Napagkaisa nila, isang meeting namin, walang dapat magtagal. Kasi kung minsan 20 years, 25 years, parang sagad ka na, wala kang hindi wala kang maibuga, pero the idea of walang challenge masyado. Okay? Parang you are home na at home ka na, wala ka na masyadong comfort zone masyado. Comfort zone. So yun, siya ay nagpagkaisa, walang dapat magtagal. So 2 terms, 3 years per term. So hindi dapat lalagpas ng 6 years. And that hindi nahulugan, hindi siya pwedeng i-pull out. They know that. They can be pulled anytime for an important reason, just like us. Okay? And then continuous program. Advent recollection. Lent recollection. Annual retreat. Monthly gathering. So, lalong-lalo ngayon, tuwan-tuwa ko yung mga young clergy out of their initiative. Kung ang sangkapwa young priest hindi dumadalo kumisan sa mga pagpupulong, they will go out of their way to make him more active. So, accompaniment among the lay, among the young clergy, malakas yung pagmamalasakit. Ang laiko po, ang isang isinulong nyo talaga makisalamuha at yan, gusto rin niya ng Santo Papa para yung mga hindi nakaririwasa. Sabi nyo nga, the poor in different ways, spiritual, material poor. How is that? Is palagay nyo nagawa nyo sa lugar na yun? Ayun, yung ang palagay nyo na-achieve ninyo in that particular thrust to really mobilize the people to create a church of the poor. Opo. Ayan, nasa, priority na agenda, yung how can we reach out to the poor. Recently, yung pakikinig sa mga even non-church goer. Dati, yung in-entertain mo, laging mong pinaglilingkuran, yung mga church goers. But maswerte ka kung 10% yun, 8%. What happens to the majority? Di lang KBL. Dahil sabi nga lang, kasal, binyag, libing, 3 beses sa buhay nilang pumasimbahan. So we try to activate them by listening even to non-Catholics. Ano ba yung nais ng simbahan? Has the church failed you? In what way? In what way can we be of help? Ayan, pakikinig. Malaking itong hindi is not the first time, of course, naman na naking simbahan, but it is emphasized by Pope Francis. Malaking tulong ito para maging bulat tayo and makita yung kahalagan ng pakikinig rather than talk. Ngayon, listen twice before you talk. Nabanggit nyo nga yung isinusulong na Santo Papa Synodality. Moving forward, what do you see is the direction that the diocese may have, building on what you've done, and at the same time under the new bishop? So with the guidance ng Holy Spirit, and then putting emphasis on stewardship, on the Word, I believe we will discover many things. Yung dapat programa. Ibig sabihin, pamamaraan kung paano makuha pa yung marami. Halimbawa, sa kabataan ngayon, we have what you call weekend kumisan, parang formation, o kaya sometimes nung nakarang linggo, or even this week, vocation day. So we ask mga different
religious organizations to put up their booths and to be available so that may mga kabataan na pagkatapos nagsimba, linggo kasi yan, pagkatapos nagsimba, they're open. No? Kung sa tanungan o nag-i-inquire marahil, ba, ano ba yun? Ba't ganyan ang belo nyo? Bakit ganyan ginagawa nyo? So, iba't iba. So, by just being open and, as I said, listening to people, malaking bagay yun. Dito po, hiling ko kayong magsalita doon sa camera. Ano po ang mensahe nyo sa inyong mga mahal na kasama sa Diocese ng Cubao? Well, bilang obispo naglingkod, unang-una, ako'y taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng naitulong ninyo kasi nagtutulungan tayo. It's not my only responsibility. Pero una, kinikilala natin, lahat ay biyaya. Biyaya ng Diyos. At kilalanin natin, bawat isa ay biyaya. Hindi lamang sa kanyang pamilya, ngunit biyaya sa church, biyaya sa mundo. Lahat po tayo, hindi tayo kontento. Umiyak tayo sa mga nangyayari ngayon. Ipag-asa pa ba tayo? Pero, pangako ni Jesus, di tayo pababayaan. Ang mahalaga, marunong tayong makinig, maglakbay, kasama yung bantao, kinikilala, nirespeto, katoliko, hindi katoliko, makisabay, at makinig. Makakaasa kayong matutuklasan ninyo si Jesus sa bawat isa. So, mahalaga po yun. We discover Christ, we discover the kingdom sa simpleng paraan, not in spectacular ways. Simple. Pagmamalasakit. Pagtatama sa hindi sa baluktot. No? Tagal na kaming nagsisikap. Halimbawa, sa pagpili ng mga leader natin, anong ating mga pamantayan? Dapat may pamantayan tayo. Gusto natin magkaroon ng magandang leader. O ano ang inaasahan nyo? Kailangan malinaw. So if you want something, try to clarify it. We want to have a good parish. Anong magandang, ano para sa inyo ang good parish priest? So ganun din po, yung mga expected na sa buhay, kailangan nagiging klaro. Paano yun? Nakikinig tayo sa isa't isa. Naglalakbay tayo, hindi nag-iisa. Marunong tayong kumilala, lalo na sa mga marahil, hindi ka nais-nais. Yan ang challenge. Kasi kung minsan, mabilis ka makisalamuha sa mga kaibigan mo, madaling pagsamahan, yung hindi. Sugurin tayo ng Diyos. Makinig, makisa, kilanin ang bawat tao dahil mahalaga ang bawat tao. May dignidad, may galing, may ganda galing sa Diyos. And finally, if you have anything to say to your successor? Well, si Bishop Elias, siya po ay nagtrabaho sa Roma, exposed sa mga religious. So, tamang-tama po, sa buong Pilipinas, ang Diocese of Cubao, ito po it has the most number of religious men and women. 135 yung nakaregister. Baka meron pang hindi nakaregister. Mga congregations. 93 for women and 42 for men. So, and then, yung kanyang karanasan, of course, magagamto, whether religious or diocesan, but yung kanyang involvement sa kaparian being provincial. So, naglibot siya sa Tawi-Tawi, they have sa mga mission nila sa Muslim area, matindi, no? So, sanay siya dyan. So, expose how to deal with risks, difficult situations. So, palagay ko, hindi mahihirapan si Bishop Elias ipagpatuloy itong sinimulan natin, ibig sabihin ng laiko, religious din, tsaka kaparian, na sama-samang nagsikap tayo all these years. So it's a matter of just continuing the journey. The Spirit is there dahil yan ang pangako ng Diyos.
hindi tayo kailanman iiwanan. Madali tayo ma-discourage. Minsan sabi natin, ano ba? Wala na tayong pag-asa. No. Don't underestimate the power of the Spirit that is at work in the church. Salamat po ng marami. Okay. Mahal na Obispo Nes. Thank you po. Ayan po. At tayo po ay nagagalak talaga sa pagkakataong ito. Atin pong binibigyan ng magandang pasasalamat at magandang pagdalangin para kay Bishop Nes sa sunod niyang kabanata ng kanyang buhay. At kinikilala po natin ng lupa ang kanyang naipundar na gawa dito sa Diocese ng Cubao. Thank you po ulit. Thank you, Brother Rick. At kahit na po sinasabing retired ako, di po ibig sabihin wala na akong gagawin. Patuloy pa rin ang aking paglilingkod habang binigyan ko ng lakas ang Diyos. I promise my energy to serve. Yun po ang aming panayam kay Bishop Honesto Nes Ongtioco sa kanyang tanggapan sa Obispado ng Cubao. Inihayag niya ang kanyang nagawa para sa diocese at ang kanyang mensahe sa mga parokyano at kaparian ng Diocese ng Cubao. Ngayon po, panoorin naman natin ang aming pakikipagpulong kay Bishop Elias Ayuban Jr., ang bagong obispo ng Diocese ng Cubao na nakapulong namin sa Chapel of Our Lady of the Rosary sa North EDSA SM. At dito po ay ihahayag niya ang kanyang mga nasa sa isip para sa Diocese of Cubao. Ang aming panayam kay Bishop Elias Ayuban Jr., bagong obispo ng Diocese of Cubao. I am overwhelmed by the expressions of support and solidarity, and I walk forward with a lot of hope and trust in the Lord. This is first of all, his work. I will not compete with the Lord, but the assurances of support and solicitude are very encouraging, and I'm happy. How do you think the Lord has prepared you for this in your life? Sige po. If I look back, I can see the hands of the Lord preparing me for an office like this. My first assignment was in a very remote parish, so I was able to engage with the activities of a parish in the periphery. I was also assigned in the formation. I was also an educator. I taught in many schools of higher education. I work in the Vatican, so I more or less I had a panoramic view, a global perspective of how the church. And then as a provincial superior for almost 6 years, and then I also journeyed with the different religious congregations. I worked in the tribunal. I was the chairman or co-chairperson of the Conference of Major Superiors. So again, I can meet to where the person is situated. I can relate to them where they are at the moment. Yes. You mentioned the work in the Vatican. What was your main work there? I work as a canon lawyer, working for the Pope. In particular, in the Dicastery for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life that oversees the concerns of more than 2,000 religious congregations in the church, Philippines included. Now you will be consulting and talking as you prepare a new way forward for the Diocese of Cubao. What can you bring in terms of perspective from especially your religious background as well as the work you've done in the parishes? What particular things will you bring in? How I dream
And I am convinced that it's also the dream of the diocese to make Cubao as a missionary diocese. By that, I mean a church that is not self-preferential, but going forth, looking for the peripheries. We are so blessed in many ways, intellectual, spiritual, and even material resources. How to maximize and utilize this power to empower others, Yeah. but always in the context of shared mission and synodality. A church that is inclusive, synodal, but also accountable and empowering. You mentioned synodality, and it's the big thing now with the new synod document. What are the key elements of synodality that you hope to really move forward with? The gathering that we have had this morning is a very eloquent expression of how the church should move forward. This co-essential church based on communion by virtue of our baptism, where the clergy, the laypersons, and the consecrated men and women treat one another as friends and co-equal, sisters and brothers. And it's a very beautiful image of Cubao as a church going forward, that no one is left behind and no one feels this sense of superiority. Yeah. Of course, you will be building on the legacy of Bishop Ongchoko. How do you see that legacy helping you in moving forward in your vision? Yes. Bishop Ontioco has done a lot of wonders for the Church of Cubao for more than 2 decades. It's a big show to feel. There should always be continuity. We'll continue the best practices, but we also have innovations, as the Pope always invites us to find new expressions, new language, new methodologies to respond to the exigencies of the times. To be able to be relevant, we should also listen to the promptings of the Holy Spirit. So this episcopacy could be characterized by continuity, but also in the change and innovations, according to the inspiration of the Holy Spirit. Now, I will ask you to talk to the camera because I'll ask you to give messages to your diocesan congregation, of course, to yung sinabi nilang San Tatlo, the clergy, the religious, and the laity, and lastly, a message to the poor and the youth and the poor. Sige po. My dear sisters and brothers in the local church of Cubao, before you, I'm your bishop, but with you, I am your co-journeyer, your companion. This is the work of God. However imperfect, lowly, He has chosen me. It's not me who have chosen the Lord, but it is He who has chosen me despite of my share of limitations. But it's so heartwarming to learn how you accept me, how you journey with me, because it's not about me. It's about us and about God. I will not compete with the Lord. My motto is Misericordias Sicut Pater. The show is so big to feel, but God, through His mercy, will fill up these empty spaces. So I'm excited, hopeful to journey with you for as long as the Lord wants us to journey together. Looking forward to working with you, not for you, but with you. And perhaps your message to the poor and the youth. The poor has always occupied a special space in the heart of God. To betray the poor is to betray God, who became a poor person. And if the Church of Cubao is powerful, humanly speaking, in terms of material, spiritual, and physical resources, how to use these resources to empower others so that nobody should be left behind, including the poorest among the poor, those at the margins of the society. The Church of the Poor, that is the vision of PCP2, which is also the vision of our present beloved Holy Father. And the youth, of course, the youth
is not only the future of the church, but the present, according to Pope Francis in this document, Christus Vivit. So we empower the youth. We do not command them, but we listen to them and we journey with them. To the youth and to the poor, you have always a special place in the diocese as well as in my heart. Yan po ang aming panayam sa bagong obispo ng Cubao, Bishop Elias Ayuban Jr. noong meet and greet event na naganap sa SM North EDSA Chapel of Our Lady of the Rosary. At narinig po natin kung ano ang kanyang mga plano at ang kanyang mensahe sa mga bago niyang kasapi, laiko, kaparian dito sa Diocese ng Cubao. Nagpapasalamat po kami kina Bishop Honestones Ongtioco at Bishop Elias Ayuban Jr. para sa kanilang pakipag-upulong sa amin upang ihatid ang kanilang mga programa, ang kanilang mga naisagawa, ang kanilang mga binabalak para sa Diocese ng Cubao. At antabayanan po ninyo dito sa ETVN ang aming special video presentation tungkol sa 21 taon ng pagsisikap, pagpupundar na ginawa dito sa Diocese of Cubao ni Bishop Honestones Ongtioco at kapulong natin dyan hindi lamang ang obispo kundi ang mga kaparian, ang mga laiko, leader na laiko dito sa diocese sa pangunguna ni Vicar General Steven Zabala at iba pa. Darating po yan dito sa ETVN. Subaybayan po ninyo. At muli, pasasalamat kina Bishop Honestones Ongtioco at Bishop Elias Ayuban Jr. para sa kanilang pagbabahagi sa atin dito sa ETVN ng kanilang mga pananaw tungkol sa Diocese of Cubao.